Solid na episode na naman mga ka-anime ng Black Clover. Leo at Charmy nagpakitang gilas, Yami versus Dante, umiinit na, at may matindi tayong cliffhanger kay Vanica. Sa review na ito, pag-uusapan natin ang lahat ng nangyari sa Black Clover episode 164. Mula sa recap ni Yami at Dante, pagwawala ng anti-magic devil ni Asta, laban ni Charmy at Leo, kontra sa Dark Disciples, hanggang sa pagdating ni Vanica, kay Lorepeka, Noel, at Mimosa. Isa na namang solid na episode na puno ng aksyon, lore, at setup para sa mas malalaking laban. Kung Black Clover fan ka, siguradong may enjoy mo ang breakdown na ito. Mga ka-anime, welcome back sa review natin ng Black Clover episode 164, at grabe, solid na episode na naman ito. Maraming cool na plotlines, character moments, at setup para sa mas malalaking laban sa mga susunod na episode. Simula tayo sa opening part ng episode. Nagsimula ito sa recap ng nakaraang episode, lalo na sa laban ni Yami at Dante. Normally, maraming tao ang nagsiskip ng recap, pero honestly, maganda ang pagkakagawa nito. Yung narration, may sariling twist at style, kaya hindi siya boring panoorin. Bilang fan ng Black Clover, papanoorin ko talaga ang recap, pero kung ganito lagi ang quality ng recap, hindi ako magrereklamo. Pagkatapos ng opening, bumalik tayo sa eksena, kung saan bumagsak si Asta sa lupa, matapos siyang polanan ng suntok ni Dante. Makikita natin na talagang wasak si Asta dito. Wala na siyang stamina, halos hindi na makagalaw. Pero dito rin natin nakita na nagwawala ang kanyang anti-magic devil. Medyo similar ito noong laban niya kay Ladros, kung saan nakakausap niya ang devil kapag ubos na siya. Ipinapakita nito kung bakit siya nag-berserk noong nakaraang episode, dahil sa desperasyon at sa influence ng anti-magic devil. Samantala, si Dante naman, sobrang kumpiyansa. Classic anime villain move, kinukwento niya kay Yami ang buong plano niya. Literal na sinasabi niya ang detalye kung paano nila bubuksan ang gates ng underworld gamit ang Tree of Qliphoth. Ayon kay Dante, kailangan nila ang Dark Magic na Arcane Stage, kay Yami, at World Tree Magic na Arcane Stage, kay William Von Jans. Sila ang susi para mabuksan ang underworld. Makikita dito kung gaano kaimportante sina Yami at William sa plano ng Dark Triad. At syempre, hindi papayag si Yami. Sinabi niya na kailangan niyang tapusin ito ngayon din. At kung kilala natin si Yami, hindi siya mabibigo. Set up pa lang ito para sa mas matinding laban nila sa mga susunod na episode. Lumipat naman tayo sa Heart Kingdom kung saan si Charmy ang bida sa part na ito. Nakalaban niya ang isang Dark Disciple na gumagamit ng hair magic. Typical Dark Disciple, mayabang at condescending. Ang kalaban niya ay obsessed sa beauty at sa kanyang mahabang buhok na siya ring ginagamit bilang sandata. Sa una, parang tabla ang laban dahil may affinity ang kanilang magic. Pero alam naman natin si Charmy, may hidden form siya. Kapag lumabas ang wolf at nag-transform siya, ibang level na siya. Ito rin yung form na minahal ni Real dati. At gaya ng inaasahan, hindi na nagtagal ang laban. Nilamon ni Charmy ang buhok ng kalaban gamit ang kanyang food-based magic. Imagine mo, kinain niya ang buhok. At syempre, may cool one-liner pa siya tungkol sa tunay na sikreto ng magandang katawan, isang masustansyang diet. Perfect line para kay Charmy na mahilig sa pagkain. Hindi siya basta gag character, kapag seryoso siya, talagang malakas siya. Next naman, si Leopold Vermilion ang nagpakitang gilas. Nakalaban niya si Savoir, isang Dark Disciple na gumagamit ng eye-based magic para mag-snipe mula sa malayo. Sabi pa niya, ayaw niya ng pain at hindi siya nasasaktan. Medyo ironic dahil nasa battlefield siya. Habang tinatamaan si Leo mula sa malayo, hindi siya sumusuko. Tinitiis niya ang mga tama hanggang makahanap siya ng paraan. Ang ginawa niya, gumawa siya ng malaking fire array na bumalot sa buong battlefield. Kung hindi mo makita ang kalaban, sunugin mo ang buong paligid, simple pero effective. Nang sumigaw sa sakit si Savoir, doon na nalaman ni Leo ang lokasyon niya. Sumugod siya at tinapos ang laban gamit ang isang malakas na atake. At syempre, may punchline din siya, kung ayaw mo sa sakit, huwag kang sumabak sa laban. Solid character development para kay Leo. Pagkatapos nito, dumating si Godja para iligtas ang Earth Spirit Guardian. At dito sinabi pa na ibang level talaga si Godja kumpara sa ibang Spirit Guardians.
Off-screen niya lang tinalo ang Dark Disciple, kaya exciting pa rin makita ang full power niya sa future. At syempre, hindi matatapos ang Black Clover nang walang cliffhanger. Sa dulo ng episode, dumating si Vanica sa harap ni Lorepeka, Noel, at Mimosa. At alam natin na kapag si Vanica ang involved, magiging intense ang laban. Overall, solid ang episode 164, maraming character spotlight, magandang pacing, at malupit na setup para sa mas malalaking laban. Hindi man puro Yami versus Dante ang episode, pero ramdam mo na paparating na ang tunay na bakbakan. Kung nag-enjoy ka sa review na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang Black Clover content. Hanggang sa susunod na review.